Samantang inihaing reklamong kriminal laban sa mga Villar, isinasailalim na ng Department of Justice sa pagsusuri o evaluation ng prosekusyon. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Isinasailalim na ng Department of Justice sa ebalwasyon ang isinumiteng reklamo ng Securities and Exchange Commission laban sa mga Villar at kumpanya nito. Ayon mismo kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulion ng National Prosecution Service, kasalukuyang sinusuri na ng kagawaran ang naturang reklamo. Kanya kasing kinumpirma na nasa evaluation stage na ito, subalit tumanggi magbahagi ng karagdagang detalye. Paliwanag kasi niya na ito upang hindi maapektuhan ang prosesong isinasagawa ng prosekusyon ng formal na dalhin at idulog sa Department of Justice ang reklamong kriminal ng komisyon. Kaugnay niya natin pakinggan si Attorney Richard Anthony Fadulion, ang Prosecutor General. Yes, there go ongoing evaluations, but as far as the department is concerned, no pronouncements can be made just yet because we do not want to preempt the results of the evaluation. Dagdag pa niya, ang pagkakatanggap sa naturang reklamo ay kinakailangan isailalim sa evaluation para masuring maigi muna ng prosekusyon. Aniyaya, ginagawa ito upang matukoy kung nararapat lang magtakda ng preliminary investigation ang panel prosecutor sa pagdinig ng reklamo. Hindi raw kasi direkta magsasagawa ng preliminary investigation matapos ang pagsusumite sapagkat malalim ang pagsusuri muna ang kinakailangang gagawin. Muli si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. We cannot make any disclosures as of this time because if the case is, remember that when cases are filed here, it is not immediately for preliminary investigation. It has to go through evaluation. And if it goes through evaluation, it is as if no case has yet been filed, technically, because it will still have to go through study and scrutiny by the panel to determine whether it is appropriate already to conduct a preliminary investigation or not. Paglilinaw naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi pa opisyal tinuturing na ihain ang naturang reklamo kasunod magsumite ang komisyon sa kaguran. Ayon kasi sa kanya ay hindi pa ito nai-issuean ng docket number at tinutukoy pa kung sapat ang nilalaman ng reklamo para magsagawa ng preliminary investigation. Magugunit ang nitong nakaraang Biyernes ay isumite ng Securities and Exchange Commission ang reklamo kriminal laban sa Villar Land Holdings Corporation dahil sa allegation market manipulation, insider trading at misleading disclosures. Kanilang nirereklamo ang chairperson ng kumpanya at dating Senador Manny Villar, former Senator Cynthia Villar at mga mamabatas na sila Senador Camila at Mark Villar. Nakabalog rin sa reklamo ang aligasyon dawit si Camille Villar sa insider trading na bumili ito ng 73,600 shares ng kumpanya noong December 2017 bago ilabas ang corporate disclosure nagsanhi sa biglaang pagtaas ng share price nito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.